tayo sa series natin, next verse na. Patuloy tayo sa series natin na title natin, Our Greatest Weapon. So, ang principle natin, no? Revelation chapter 12, verse 11. So, kagaya na explain ko nung last Sunday, yung verse natin, ito kagaya nito, nalagyan ko ng NKJV. Ibig sabihin ng NKJV, kinuha natin siya sa New King James Version. No? Kasi maraming version na, yung Bible, tinranslate sa English, maraming version yun. So, isa yung New King James Version. Pagka nakita nyo, dito sa slides natin, walang nakalagay na version sa dulo. Ibig sabihin natin yun yung default natin. Ano yung default natin? Yung NIV. Ibig sabihin ng NIV, New International Version. No? So, pag wala nakalagay na NV dyan, NIV yun. Nakuha niyo ba? No? So, pag wala nakasulat doon sa dulo, NIV siya. Kinuha natin siya sa NIV, New International Version. Yeah. So, dito, kinuha natin sa New King James Version, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Now, so yung main principle ng ating buong series, the blood of Jesus is our greatest weapon against the enemy. So, ito yung diyan umiikot lahat ng pinag-aaralan natin sa series natin. Ano, pang ilang Sunday na ba natin ngayon? Pang 5 na. Yan. 5 na talaga. Yan. So, nakalimang Sunday na tayo, 2 Sunday na lang. Matatapos na itong series natin. So, ito yung gusto natin matutunan. Maintindihan natin yung power ng blood ni Jesus. Kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross para sa atin. No? Very important yun. Kasi, ito yung naging daan para ma-restore yung relationship natin sa Lord, para dumalim yung relationship natin sa Panginoon. Tapos at the same time, maintindihan natin ano yung pinrovide ni God sa atin dito sa earth para ma-overcome natin yung enemy. No? So, napag-aralan natin, una, by the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. So, sabi ko sa inyo, kailangan memorize natin to. Ano? Memorize natin to dapat. So, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! By the blood of Jesus, I have been redeemed by the power of the enemy. Yeah. Pangalawa, basahin natin. Go! By the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. Yeah. So, yung una, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng Diablo, wala nang power si Satan sa buhay natin. Hindi na tayo controlled ng kasalanan, hindi na tayo controlled ni Satan. Wala na siyang magagawa sa buhay natin unless i-allow mo siya. No? Si Satan wala nang magagawa sa inyo. Pwede ka nang matulog gabi-gabi na mapayapa. Unless lang i-allow mo siya. Yung mga thoughts, mga lies, mga ideas, mga concepts na mali, na hindi according sa Word of God, wala nang power sa atin yun. Pero, pag iniisip mo pa rin yun, tapos yun pa rin yung pinapaniwalaan mo, meron siyang power sa iyo. Ano? Pero by the blood of Jesus, malaya na tayo sa power of the enemy. Pangalawa, pinatawad na lahat ng kasalanan natin. Past, present, future, pinatawad na. No? Bayad na yung mga kasalanan natin. Then pangatlo, pinag-aralan natin last Sunday, kaya basahin natin, go! Because I walk in the light and have fellowship with brothers and sisters, the blood of Jesus cleanses me now and continually from all my sins. Yeah. So, isa sa ginagawa ng blood ni Jesus ay nililinis tayo continually from all sin. Yan. So, sinad ko sa inyo yung recording, napanood niyo ba dun sa mga wala nung Sunday? No? So, nire-record natin para tapos nilalagay natin dun sa YouTube natin para pwede nyo panoorin kung na-miss niyo. Tapos kung gusto nyo balikan, pwede nyo balikan. Anytime, nandun na lang yun. Hindi na natin buburahin yun. So, anytime, pwede nyo panoorin, pwede nyo balikan, gusto nyo maralin, pero kayo susundan. No? So, si Jesus, yung blood ni Jesus Christ, nililinis tayo, binabago tayo, every day we are new. No? Kahit may magawa kang kasalanan bukas, lilinisin ka ulit ni Jesus. Ano? Maramihan ka mamaya, bukas lilinisin ka ulit. Bago ka ulit bukas. Naging ganun yan. Ano? Tapos yung binabago tayo, dahil binabago tayo ni Jesus, nililinis tayo ni Jesus.
eventually, paunti-unti, little by little, nagiging kamukha tayo ni Jesus. Tama? Ayun, nagiging kamukha tayo ni Jesus. Minsan nababaligtad ko kasi, nagiging kamukha ni Jesus. Nagiging tayo. Nagiging kamukha tayo ni Jesus. Ibig sabihin, kung ano yung ugali ni Jesus, kung ano yung thinking ni Jesus, kung ano yung habits ni Jesus, kung ano yung reaction ni Jesus, attitude ni Jesus, nagiging ganun na rin tayo. No? So, binabago tayo ni God. Kaya yung mga, dami ko nang nakita, na dating mga drug addict, dating mga, sugalero, dating mga, yung puro-puno ng galit, laging masama ang loob, laging mataas ang boses, mga binago ng Lord. Nakita ko, dami na ako nakita ng gano'n. Yung mga dating laging nag-aaway ng mag-asawa, ngayon, sweet na. Ano? Yung mga dating sirang relasyon, mga sirang pamilya, naayos na yung pamilya. Ang dami na tayo nakita na gano'n, na dating pangit, dating magulo, dating sira, binago ng Lord. No? So, yung dating kriminal, binago na ng Lord, dating magulo ang buhay, inayos ng Lord, kasi nga binabago tayo ng Panginoon. No? Ganun yung isa talaga sa ginagawa ng Lord, nagbabago ng buhay. At ang evidence na talagang na-restore yung relationship natin sa Panginoon, yung nagbabago yung buhay natin. Check yun. Pag totoo yung relationship mo sa Lord, ang resulta nun, nagbabago yung buhay. Yung iba, instant, overnight, yung iba, process. No? Process yun, journey. Kadalasan yun yung mas madalas. It's a process. Hindi ka naman nagbabago overnight. Yung iba nagbabago overnight, pero yung the rest, it's a process. Unti-unti. Yan. So, tuloy tayo dun sa ating lesson for today. Sabi sa Romans chapter 5, verse 6. Dito natin kukunin yung ating pag-aaralan. Sabi dyan, you see at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. No? So, dito, yan, gagaya yan, wala nakalagay na N or B. Ano? Pag walang nakalagay, kinuha natin yan sa NIV, yung International Version. So, ang description sa atin ng Bible, before, we are powerless. Sabi mo sa atin, powerless ka. Powerless. Ibig sabihin nun, wala tayong power, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin, hindi natin kayang palayain yung sarili natin, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. No? Powerless tayo. Without Christ, without Jesus, kung wala yung ginawa ni Jesus sa cross, lahat tayo pupunta sa impyerno. Lahat tayo hindi makakalaya sa kasalanan. Lahat tayo hindi magbabago. No? Lahat tayo, sinusubukan natin magbago. Tama ba? No? Gusto natin magbago, gusto natin gumanda yung buhay natin, gusto natin umayos tayo, yung mga mali natin, ayaw natin nagagawa yun. Pero totoo, nagagawa mo pa rin. Tama, mali? Tama. Ano? Yung mga ayaw mong magawa, nagagawa mo pa rin. Kasi nga, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Hindi talaga. Kasi kung kaya mong baguhin yung sarili mo, dati ka nang nagbago. You're powerless. Kaya lang natin, kaya lang magbago ng tao, si God. Ano? Kung may nakita kang isang tao na nagbago, dahil yung kay God. Hindi dahil sa sarili niya. So sa atin, tapos, isa pa, hindi natin kayang dalhin yung sarili natin sa langit. Hindi talaga. Sinasabi ng ibang religion, pwede. Ano? Sinasabi ng mga ibang religion, kaya, basta magpakabait ka lang, okay, magkulong ka sa bundok, doon ka lang magstay sa bundok, kalbo ka, ano? Sundin mo lang yung mga ritual, sundin mo yung mga tradition, sundin mo yung mga ganito, ganyan. Pwede ka mapunta sa langit. Pero sinasabi ng Bible, sabi si Jesus, ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ano? Kasi powerless tayo. Alala niyo, pinag-aralan natin, sa paningin ni God, all our righteous deeds are like filthy rags. No? Kahit magpakabait ka, ang tingin ng Diyos dun sa kabaitan natin, maruming basahan. Ang talagang pwede lang maglinis sa atin, si Jesus Christ. So, we are powerless. Ano? Hindi natin kaya iligtas yung sarili natin sa kasalanan, hindi natin kaya iligtas yung sarili natin sa kamatayan.
Meron ba sa inyo kaya niyang pigilan na yung mamatay kayo? No? Yung kaya mo yung pagka masasagasaan ka ng truck, haharap ka sa truck, tapos di ka iilag kasi di ka naman sasabihin mo sa sarili mo, hindi ako mamamatay, walang epekto sa akin yung truck. Kaya ba natin yun? Kaya nagka-cancer ka. Huwag naman tayo magka-cancer. Kaya mong pigilan na mamatay ka doon sa cancer? Marami sumusubok. Siguro gagamutin ka, therapy ka, chemotherapy, ano? Pero hindi natin kayang pigilan. Kung basta mamamatay ka, kung kailan ka mamamatay. Sabi sa tabi mo, mamamatay ka rin. Mamatay ka rin. Ano? Hindi naman ngayon. Hindi pa naman ngayon. Pero hindi natin kayang pigilan yun. Kasi nga, we are powerless. No? Pero meron kayang magbigay ng buhay. Si God yun. Now, sa yung description sa atin, we are powerless. When we were still powerless, Christ died for us. Christ died for the ungodly. Sabi ng verse, sumunod na verse, very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. Ano? Madalang yung mamamatay ka para sa isang tao. Ano? Mamamatay ka para sa isang tao. Madalang yun. Kung siguro asawa mo or girlfriend mo, nililigawan mo, pwede siguro. Ano? Diba Marcos? No, diba? lagi na example. Charles. Si Charles. Diba? Pag mahal mo yung isang tao, pwede kang mamatay para sa kanya. Siguro pwede mong i-offer yung sarili mo para sa kanya. Tama ba? Kasi nga mahal mo yung tao eh. Tama? Eh paano kung yung tao kriminal? Ibibigay mo ba yung buhay mo para doon sa kriminal? No? O kaya yung nagnakaw ng cellphone mo. Kinuha yung cellphone mo. Ibibigay mo ba yung buhay mo para doon sa kumuha ng cellphone? No? So yun yung sinasabi dito sinasabi ng Bible. Pwede kang mamatay para doon sa isang taong mabait, para sa isang taong mabuti, para sa isang taong mahal mo, ano, na mahal ka rin, pwede mo ibigay yung buhay mo sa kanya. Pero kung yung isang tao na makasalanan, isang tao na masamang tao, ano, baka hindi mo talaga gagawin na mamamatay ka para sa kanya. No? Pero sabi ng sumunod na verse, sabi dyan, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. No? Napakatindi nung pinakitang love ni God sa atin. Dinemonstrate niya yung love niya sa atin. Nung hindi lang siya namatay para sa mga mababait, para sa mga perfect na mga tao, namatay siya para sa mga makasalanan. Ganun yung ginawa ni Jesus. He died for the sinners. While we were still sinners, Christ died for us. So, minsan meron tayong mga nangyayari sa buhay natin, may mga experiences tayo sa life na kina-question natin, mahal ba talaga ako ng Diyos? Naisip niyo na ba yun? Dumatang na ba sa isipan niyo yung, parang napaisip kayo, mahal ba ako ni God? May pakialam ba si God sa akin? Iniisip kayo ako ni God? Concerned kaya si God sa sitwasyon ko? Naisip niyo na ba yun? No, minsan parang ako naranasan ko na yun. Tatanungin ko talaga sa Lord, patunayan mo naman na mahal mo ako. Kung talagang mahal mo ako, dinggin mo naman yung prayer ko, bigay mo naman tong hinihiling ko. Kasi kung mahal mo talaga ako, gawin mo naman to, please lang. No? Pero ang sinasabi ng Bible, hindi na natin kailangan tanungin si God. Hindi na natin kailangan sabihin kay God na patunayan niya na mahal niya tayo. Kasi sabi ng Bible, God demonstrated His own love for us. Kailan niya dinemonstrate nung namatay si Jesus sa cross? So, 2,000 years ago, pinatunayan na ni God kung gaano na tayo kamahal. No? So, sabi diyan, while we were still sinners, nung panahon, hindi pa nga tayo pinapanganak eh. Namatay na si Jesus, hindi pa tayo pinapanganak. No? Hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa gumagawa ng kasalanan, pinatawad ka na. Ganun yung demonstration ng love ni Jesus sa atin. Hindi mo pa, nung panahon na hindi natin siya hinahanap, nung panahon na hiwalay tayo sa Diyos, hindi tayo nagpe-pray, wala tayong pakialam kay God, hindi natin iniisip kung magagalit ba si God, hindi natin iniisip kung gusto ba ni God yung ginagawa natin, hindi tayo nagtatanong kay God, nung panahon na yun, nung mga panahon na yun, no, namatay na si Jesus para sa atin.
Hindi mo pa kilala si God, namatay na siya para sa'yo. Hindi mo pa hinahanap si God, namatay na siya para sa akin. Ganon katindi yung ginawa ni Jesus para sa akin. Hindi lang siya basta namatay. Kinuha niya lahat ng palo, lahat ng suntok, lahat ng sugat, yung pangalipusta. Kinuha niya lahat yun, lahat ng hirap, para lang maligtas tayo, para bayaran yung kasalanan natin, para makapunta tayo sa langit, para mapatawad tayo. Ano? Ganon katindi yung ginawa ni Jesus para sa akin. And then last verse, sabi diyan, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Ano? Pag meron kang kasalanan, taas yung kamay ng walang kasalanan. So, ibig sabihin lahat tayo meron. Pag meron kang kasalanan, galit ang Diyos sa kasalanan mo. Yun talaga yun. Galit si God sa kasalanan natin. So, lahat ng mga tao na may kasalanan, galit si God. Ano? Pero, yung nagligtas sa atin dun sa galit ng Diyos, yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. No? Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, inalis ni Jesus yung galit ni God sa atin. Intindihan niyo ba? No? So, hindi nagalit sa atin si God. So, ba't tatanggap mo si Jesus? Pinaniwalaan mo si Jesus na namatay siya sa cross, tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, meron ka ng relationship kay Jesus, wala na yung galit ni Jesus, ni God sa iyo. Intindihan niyo ba? Pero pag nireject mo si Jesus, sabi mo, hindi ako naniniwala kay God, hindi ako naniniwala kay Jesus, yung namatay siya sa cross, hindi ako naniniwala na namatay siya sa cross, ngayon kung namatay siya sa cross, hindi para sa akin yun. Yung ino-offer ni Jesus, ayoko nun, hindi ako naniniwala dun. Pag ganun yung iniisip mo, yung galit ni God, mag-stay sa'yo. Nasundan niyo, Matt? Ano? At pag galit sa'yo si God, pag nandun yung galit ni God sa'yo, hindi ka na pwedeng dalhin sa langit. Ano? So, isa lang pwede mo pupuntahan sa impyerno. Kasi lahat ng mga kaaway ng Diyos, doon dinadala sa impyerno. Kaya kailangan natin ng Savior, kailangan natin ng death ni Jesus sa cross para mawala yung galit ng Diyos, para makapasok tayo sa langit. So, ganun yung ginawa ni Jesus. So, sabi dyan, meron dyan importante naka-highlight, justified. Ano ibig sabihin ng justified? Ano? Pag sinabing justified, ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin ng declared righteous. No? Pag sa isang korte, ibig sabihin ng not guilty, walang record. No? Pag sa korte, sinabi, si Leon, nagnakaw po yan. No, ninakaw yung, ninakaw yung sando po namin, ninakaw. So, papahuli ka sa pulis. No? Pinahuli sa pulis, dadalhin sa korte. Maglilitis ngayon. Papakita ng mga ebidensya na ninakaw talaga ni Leon yung sando. Pag napatunayan na may kasalanan siya, anong gagawin sa kanya? No? Kukulong, di ba? No? Paparusahan siya, kukulong, kaya babayaran niya yung kinuha niya. No? Pag hindi napatunayan na may kasalanan siya, anong gagawin sa kanya? Palayain. Makakalaya na siya. No? Balik siya sa normal na buhay niya. Ganun yung ibig sabihin ng justified. Dumaan ka sa korte, nilitis ka, pero they declare not guilty. Yun yung justified. Tindihan niyo ba? Ano? Wala kang record, wala lalabas na record, wala kang kasalanan, wala kang ginawa kasi you are declared not guilty. Yan, tanong ko ulit natin kanina. Taas yung kamay natin. Sino yung walang kasalanan? Na wala nagtatas ng kamay. Ibig sabihin, lahat tayo guilty. Lahat tayo guilty. Kung maglilitis, sasabihin ni God, yung walang kasalanan, siya yung pupunta sa langit. Ano? Yung may kasalanan, guilty, pupunta sa impyerno. Kung ganun yung gagawin, lahat na may kasalanan sa impyerno, lahat na walang kasalanan sa langit. Sa tingin niyo pupunta kayo sa langit? Hello? Kung babasihan lang, lahat na may kasalanan sa impyerno na pupunta.
Tingin niyo pupunta tayo sa langit? Hindi. Ano? Pero, sinasabi ng Bible, yung binasa natin kanina, yung previous verse, pakibalik mo na sa unang verse. Ayan. Sabi diyan, since we have now been justified by His blood. No? Ang ginawa ngayon, lahat tayo guilty, pero by the blood of Jesus Christ, we have been justified. No? Sabi mo sa katabi mo, justified ka na. Justified ka na. So, ano ibig sabihin ng justified? Sabihin natin yung sumunod na verse. Ano sumunod, ibig sabihin ng justified? Diba? So, susundan niyo ba? Lahat tayo guilty, lahat tayo may kasalanan. Pero by the blood of Jesus Christ, dahil sa kanyang dugo, justified tayo. Ibig sabihin, lahat tayo, we are declared righteous. Lahat tayo declared not guilty. Lahat tayo declared walang record. Ano? Ibig sabihin nun, just as if, sabihin nyo, just as if. Just as if you never sin. No? Hindi ka lang basta pinatawad. Hindi lang tayo basta pinatawad. Hindi lang tayo basta nilinis. We are justified. Ibig sabihin ng declared not guilty tayo. Pag tinignan ka ni God, no? Pag tinignan ka ni God, ang tingin sa'yo, hindi ka nagkasala. Ever. Yun ang tingin sa atin ng Panginoon. Pag nasa iyo yung blood ni Jesus Christ, pag tinignan ka ni God, parang wala kang ginawang kasalanan. No? So, yun yung topic natin this Sunday, never sin. Sabi sa tayo, never sin. Never sin. So, ano ibig sabihin ng justified? Just as if you never sin. Just as if hindi ka nagkasala. Yun ibig sabihin ng justified. Hindi ka guilty. Walang record ka ng kasalanan. No? You're declared righteous. So dahil sa blood ni Jesus Christ, at tinanggap mo yung blood ni Jesus, inaccept mo si Jesus bilang personal Lord and Savior, tayo ngayon, justified. Kanina, di ba, guilty tayo? Kanina, pupunta tayo sa impyerno. Ngayon, ang tingin sa'yo ni Jesus, ang tingin sa'yo ni God, dahil sa blood ni Jesus, nasa iyo yung blood ni Jesus, ang tingin sa'yo, not guilty. Ang tingin sa'yo, walang kasalanan. No? Pag tinignan ka ni God, walang kasalanan. Saan ka na pupunta ngayon? Sa langit, sa impyerno? Langit na. Kasi pag tinignan ka ni God, wala ka ng kasalanan. Bakit nawala yung kasalanan natin? Dahil sa blood ni Jesus. So dahil sa blood ni Jesus, wala na yung kasalanan natin. So, question. Ngayon, ano lang? Ano lang natin? Hinto muna tayo sa pinag-aaralan natin. Question lang muna. Kung tatanungin ka, ngayon or this week, kumusta yung relasyon mo sa Diyos? Okay ba kayo ni God? Okay ba kayo ni God this week? Okay ba kayo ni God today? Tingin niyo lang. Okay ka mo ni God? Pagka ba tinanong ko si God, Lord, okay ba kayo ni Mark? Okay ba kayo ni Leon? Okay ba kayo ni Marcus? Okay ba kayo ni Jaja? Ano kayo sasabihin ni God? Okay ba kayo ni Charles? Okay ba kayo ni Vera, Lord? Pag tinanong kayo natin si God, sasabihin kayo ni God, okay tayo sa Kanya? So, sasagutin natin yan. So, balikan natin, Romans 5:9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? So, ang principle natin, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. By the blood of Jesus, I have been justified, and God sees me as if I had never sinned. So, yun yung principle natin. We are justified by the blood of Jesus. Dahil sa blood ni Jesus Christ, ang tingin sa atin ni God, pag tinitingnan tayo ni God, we have never sinned. Wala kang kasalanan. Sabi sa atin mo, wala kang kasalanan. So, paano nangyari yun? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi niya, God made Him, si Jesus, God made Him who had no sin,
Si Jesus, nung nabuhay siya sa earth, wala siyang kasalanan. Wala siyang ginawang kasalanan. He was tempted, natukso siya, pero pag natutokso ka kasi, kahit na natutokso ka, hindi ibig sabihin na natukso ka, nagkasala ka na. No? Pwede kang matukso nang hindi ka nagkakasala. Huwag kang mag-give in, huwag kang mag-fall doon sa temptation. Hindi ka nagkasala. No? So si Jesus, He had no sin. So sabi niya, God made Him who had no sin to be sin for us. So that in Him, we might become the righteousness of God. So si Jesus na walang kasalanan, He became sin. Paano siya naging sin? Lahat ng kasalanan ng buong mundo, inilagay kay Jesus. Yung mga past, present, future, lahat ng kasalanan, pati yung mga kasalanan ng lahat ng namatay ng panahon ni Jesus, kasalanan ng lahat ng nabubuhay ng panahon ni Jesus, yung kasalanan ng lahat ng ipapanganak pa lang ng panahon ni Jesus, kasama tayo doon. Kasama yung magiging anak natin, yung magiging anak nyo, yung magiging apo ninyo, lahat ng ipapanganak pa lang, pati kasalanan nila, lahat ng kasalanan na yun, inilagay kay Jesus. He became sin for us. Ano? So lahat ng kasalanan natin, kinuha ni Jesus. Tapos, so that in Him, we might become the righteousness of God. So si Jesus walang kasalanan, si Jesus perfect, si Jesus righteous. Yung righteousness niya, inilagay sa atin. Nasusundan niyo? No? Ang tawag natin doon, ang description natin doon, basahin niyo nga, 1, 2, 3. Divine exchange. Divine exchange, ang tawag doon. So, yung divine exchange, yung kasalanan mo, nilagay kay Jesus, yung righteousness ni Jesus, nilagay sa iyo. Sundan niya? No? Kaya wala ka ng kasalanan. Kaya ang tingin sa iyo ni Jesus, ni God, ang tingin sa atin ni God, wala tayong kasalanan. Hindi tayo nagkasala, ever. Wala kang nagawang kasalanan. Kasi yung kasalanan natin, lahat ng yun, pati yung gagawin mo palang kasalanan mamaya, bukas, lahat yun, kinuha ni Jesus sa cross, dinala niya sa cross. Pinarusahan sa cross. Ano? So, nung namatay si Jesus sa cross, yung kasalanan natin, kasama na doon, pinako sa cross, pinarusahan doon sa cross. Tapos yung righteousness ni Jesus, Jesus perfect, si Jesus nag-obey kay God. Si Jesus, pinulfill niya lahat ng commandments ni God. Ginawa niya lahat yun. Hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagnakaw, hindi siya tumingin ng walaswa sa babae, or sa lalaki. No? Hindi siya nagbisyo. Perfect siya. Lahat ng gusto ni God, ginawa niya. Ano? Yung righteousness na meron si Jesus, dahil perfect siya, hindi siya nagkasala, yun yung nilagay sa akin. So, tawag ng divine exchange. Pag tinignan ka ni Jesus, pag tinignan ka ni God, tinignan ka ni God, ang tingin sa'yo ni God, malinis, tingin sa'yo ni God, righteous, sa harapan ni God, malinis ka na, righteous ka na, ang nakikita ni God sa'yo, si Jesus. Intindihan niya? No? Kaya tayo justified. Pag tinignan tayo ni God, wala na tayong kasalanan, not guilty tayo, kaya tayo pupunta sa langit. Ganon yung ginawa ng blood ni Jesus Christ sa atin. No? Divine exchange. Lahat ng kasalanan na meron ka, nilagay kay Jesus, lahat ng righteousness ni Jesus, nilagay sa iyo. So, ganyan. No? So, hindi ka lang pupunta sa langit kasi dinala ka lang ni Jesus sa langit. Nagkaroon ng divine exchange. Nilagay sa atin yung righteousness ni Jesus. So, yun ibig sabihin ng divine exchange. So, hindi lang yun. Maraming ibig sabihin yung divine exchange. Yun yung pag-aaral natin this morning. Bibigyan ko ng 5 points about dun sa divine exchange. Ano ibig sabihin ng divine exchange? Yung merong kinuha sa atin na binigay kay Jesus, tapos meron si Jesus na inilagay sa atin. Ano? So, una nga, yung pinag-aralan natin kanina, sin for righteousness. Yun yung unang ibig sabihin ng divine exchange. Yung kasalanan natin, kinuha ni Jesus, tapos pinalitan tayo ng righteousness ni Jesus. Exchange. Na? Sundan niya? So, ano yung una? Sin for righteousness. Sin for righteousness. Pangalawa, punishment for forgiveness. Ano? Yung punishment na dapat tayo ipapunish, si Jesus na yun. Kinuha niya yung punishment. Dapat ikaw yung mapako sa cross. Sa totoo lang.
Sabi mo sa totoo, sa totoo lang. Ano? Tayo talaga dapat yung mapako sa cross. Kasi nagsinungaling ka. Ano? May ginawa kang kalokohan, may inisip ka na masama. Ano? Yung mga ginawa tayo. Pwedeng nagmura ka. Or sinagot mo yung magulang mo. Nakipag-away ka sa ibang tao. Ano? So marami tayong mga nagagawang kasalanan. Dapat tayo mapako sa cross. Dapat tayo parusahan. Dapat ikaw yung huhubaran. Ikaw yung lalatayan ng likod. Ikaw yung lalagyan ng korona ng tinik. Ano? Ikaw yung dapat bubuhat ng krus. Ikaw yung ibibilad sa araw. Ikaw yung lalatiguhin. Tayo dapat yun. Ano? Pero kinuha yun ni Jesus. Tapos, yung forgiveness sa atin binigay. Ang kapalit ng punishment, pinatawad tayo. Pero mo napatawad ka, wala ka namang ginawa. No? Napatawad tayo nung wala tayong ginagawa. Hindi ka pa nagpapakabait, hindi ka pa nagbabago. Ano? Tinanggap mo lang si Jesus bilang Lord and Savior. Napatawad ka. So, yun yung kapalit, no? No? So, Matthew chapter 26, verse 28, sabi ni Jesus, ito yung panahon na yung Last Supper ni Jesus. No? Sa Last Supper, kumain sila ng tinapay, tapos uminom sila ng wine. Yung tinapay, sabi ni Jesus, yun yung sumisimbolo ng kanyang katawan. Tapos yung wine, sumisimbolo dun sa blood niya. Sabi niya, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Yung blood niya, binuhos para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Kinuha niya yung punishment, binuhos niya yung dugo niya, napatawad tayo. Sa inyong pinag-aralan din natin last Sunday, by the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. Last Sunday pala. By the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. No? So, dahil pinatawad ka na, napatawad na yung lahat ng kasalanan mo. Yung ginawa ni Jesus sa cross, demonstration ng love ni God sa atin. Sabi mo sa tabi mo, love ka ni God. Sabi mo sa sarili mo, yung talaga sabihin mo ng totoo, yung convincing ka, love ako ni God. No? Love ka ni God. Ako lagi I have to remind myself every day na I am loved by God. Lagi ko kailangan i-remind sa sarili ko. Kasi pagka nakakagawa ka ng mali, kasi nga, makakagawa ka pa rin naman ng mali. Hindi tayo perfect. Pag may nagagawa kang kasalanan, maisip mo, nagigilty ka. Naisip mo, mahal pa kaya ako ng Diyos kasi may nagawa akong kasalanan. Ano? Mahal pa kaya ako ng Diyos kasi may problema ako, may mga challenges ako, yung mga prayers ko hindi nangyayari. Mahal pa kaya ako ng Diyos? No? Inaway ako ng asawa ko, mahal pa kaya ako ng Diyos? Inaway ako ng anak ko, okay, inaway ako ng girlfriend ko, hindi ako pinansin ng crush ko. Mahal pa kaya ako ni God? Okay, gusto kong bilhin, hindi ko nabili. Mahal pa kaya ako ni God? Ano? Okay, may nangyaring hindi maganda sa akin. Mahal pa kaya ako ni God? Ang totoo, mahal ka ni God. Pero sabi ko, mahal ka ni God. No? Ako kahit matagal na akong Christian, matagal na akong nagmi-ministry, matagal na akong nagpe-preach ng Word of God, kailangan ko parang i-remind palagi sa sarili ko na mahal ako ni God. Kasi nga si Satan, ang power niya, lies. Bibigyan ka ng mga thoughts, mga ideas, mga kaisipan na sasabihin sa'yo, hindi ka mahal ni God. Kaya nangyari sa'yo kasi hindi ka mahal ni God. No? Dahil ginawa mo yan, hindi ka mahal ni God. Hindi ka na mahal ni God. Dati mahal ka ni God kasi mabait ka. Pero ngayon, hindi ka na mabait, hindi ka na mahal ni God. Lagi ganun yung maiisip natin. Pero you have to remind yourself every day. As in, every day talaga yun. Pagising mo pala sa umaga, tapos bago ako matulog sa gabi, no? I-remind mo yung sarili mo, mahal ako ni God. No? Hindi dahil mabait ka, hindi dahil perfect ka, hindi dahil nagpapakabait ka, mahal ka ni God kasi dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Dahil sa blood ni Jesus, mahal tayo ni God. No? Kaya tayo minahal ni God because of what Jesus did on the cross. So ulitin mo ulit, God loves you. Sabi sa tabi mo, God loves you. Kaya may confidence tayo na
sabihin sa ibang tao na mahal sila ng Diyos, kahit makasalanan sila, kahit ano pa yung mga mali nilang ginawa, kahit pumatay pa siya ng isang barangay, yung pinatay niya, mahal siya ng Diyos kasi nga, namatay si Jesus sa cross para sa bawat isa sa atin. No? Pag naintindihan mo yung love sa'yo ng Lord, doon ka nare-release na magbago. Doon ka nare-release para maisip mo talaga na dapat na ako magpakabait, dapat na ako magbago kasi nga, minahal ako ni God kahit hindi pa ako mabait. Kahit hindi pa ako nagbabago, minahal ako ni God. No? So, pangatlong ibig sabihin ng divine exchange. Basahin natin, 1, 2, 3. Go. Sickness for healing. Ano? Kinuha ni Jesus yung sakit natin, yung mga sakit ng katawan natin, kinuha ni Jesus, pinalitan niya ng healing. Sabi niyo healing. Healing. No? Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, yan, pag wala nakalagay, no? NIV. Natin sa NIV. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Ano? Yung mga sugat niya sa katawan, yung mga latay niya sa likod, yung sugat niya sa mukha, lahat ng sugat na yon, dahil dun sa sugat na yon, dahil sa mga binuhos niyang dugo, tayo ay healed. Sabi sa tabi mo, healed ka na. No? So lahat ng yung sakit mo sa katawan, yung virus, yung mga deformities, ano? Kung may sakit ka sa utak, wala naman siguro, ano? Kung may sakit sa utak, lahat yon, lahat ng sickness, lahat ng disease na meron tayo, pinagaling na ni God. Say amen. Ako naniniwala tayo sa supernatural healing. Kung ano yung ginagawa, kung nagbabasa kayo ng Bible, yung mga binigay ko sa inyo, yung mga nabigyan ko na ng mga Bible reading, nagbabasa kayo ng Bible, napapag-aralan nyo din naman before. Si Jesus nagpapagaling. Ano? Hindi na siya nagpapagaling, bumubuhay siya na may sakit. I mean, bumubuhay siya ng patay. Bumubuhay siya ng patay. Ano? Ba yung bingi nakakalakad. Yung bulag nakakarinig. No? Pero ang panahon ni Jesus, yung patay nabubuhay. Yung bingi nakakarinig, yung bulag nakakakita, yung pipi nakakapagsalita. Ano? Ginagawa ni Jesus yun. Hanggang ngayon, kayang gawin ni Jesus yun. Naniniwala tayo doon. Hanggang ngayon, kayang gawin ni Jesus yun. Ano? Kaya niya magpagaling pa rin ng may sakit. Kung may COVID, kung may cancer, kaya niyang pagalingin niya. Marami na tayo nakita din ng mga evidence na nagpapagaling si God. Hanggang sa panahon na naniniwala tayo sa supernatural healing. Naniniwala rin tayo na nagpapagaling, ginagamit ni God yung mga doktor, yung mga gamot para magpagaling ng sakit. Naniniwala rin tayo doon. Hindi natin nire-reject yung science. Ano? Pero si God is above science. Kahit kaya niya magpagaling, kahit walang doktor, kahit walang gamot, kaya niyang pagaling. Pero kung hindi ka gumaling, pwede mong itry yung doktor, gamot, baka doon ka gumaling. Ano? Pero kung tinry mo na lahat ng doktor, tinry mo na lahat ng gamot, hindi ka pa rin gumaling, try mo si God. Kasi pwede kang pagalingin ni God. So si Jesus, kinuha niya yung sakit natin, ano? Even sa cross, dinala niya yung lahat ng sakit. Yun yung sabi ng Bible, by His wounds. Yung sickness, kinuha niya para mapagaling tayo. No? Kung hindi ka man gumaling sa sakit, may purpose, may reason si God kung ba't hindi ka niya pinagaling. Or baka yung healing later dumating. Pwedeng later. No? Pero ang truth na pinapaniwalaan natin, nagpapagaling si God. Amen ba? Amen. No? Pwede kayong gamitin ni God na kung meron kayong nakitang may sakit, may nakasalubong na may sakit, may kamag-anak kayo na may sakit, pwede nyo ipag-pray, mag-pray nyo, pagalingin ni Jesus, pagalingin ni God, pwedeng gumaling yan. Basta naniniwala kayo. Ano? Naniniwala tayo daw. So lahat tayo, by the blood of Jesus Christ, we are healed, we are covered from all sicknesses, all diseases, all infirmities. Healed tayo. Amen? Amen. Yan. Pangapat na divine exchange,
death for life. Ano? So, alam na natin yon. Tayo, dahil sa kasalanan, mamamatay tayo dapat. Pero pinalitan yan ni God ng life. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ano? Yung kapalit ng kasalanan natin, mamamatay tayo. Ano? Dalawang death, yan, sa mga nakakaalam. Yung death, dalawang klase. Merong physical death, merong spiritual death. Yung physical death, hihiwala yung kaluluwa mo sa iyong katawan. Physical death yun. Ano mangyari sa katawan mo? Yung katawan mo, mawawala na ng buhay, hindi nakikilos, maagnas na, mabubulok na. Yun ang physical death. Hihiwala yung kaluluwa mo sa iyong katawan, mawawala ka na ng hininga, di na makakagalaw yung katawan mo. Yung spiritual death, yung hiwalay ka sa Diyos. Yun ang spiritual death. Yung tao, hiwalay sa Diyos. So, physical death, hiwalay yung kaluluwa sa katawan. Spiritual death, hiwalay yung tao sa Diyos. No? So, pag hiwalay ka sa Diyos dahil sa spiritual death, buhay ka pa sa physically. Physically, buhay ka pa. Pero spiritually, dead ka na. Hiwalay ka sa Diyos. So, pag hiwalay ka sa Diyos, hindi ka pwedeng pumunta sa langit. Kasi nandun, yun yung residence ni God. Hindi ka pwedeng pumunta doon. Hiwalay ka sa Diyos. Spiritually dead. No? So, ang ginawa ni Jesus, dahil sa death niya sa cross, dahil sa kanyang blood, naging spiritually alive tayo. Pag tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, you will become spiritually alive. Ano? Na-restore yung relationship natin kay God. Kahit mamatay ka physically, buhay ka spiritually. Sa langit ka pupunta. Yun ang ibig sabihin na. Ano? And darating yung time, pag ginuno na ng Panginoon yung buong mundo, gugunawin na yung universe, magkakaroon siya ng bagong heaven and earth. Yun ang sabi sa Revelation. Merong new heaven, new earth, na gagawin si God. Tapos titira na tayo doon, lahat ng naniwala kay Jesus, titira na doon, bibigyan tayo ng bagong body. No? Meron kang bagong body. Yung bagong body, wala ng pimples. Ano? Hindi na pumuputi yung buhok. Ano? Hindi na malaki yung tiyan, kagaya ko. Ano? Wala na mga deformities. Tawag doon glorified body. Meron tayong perfect na katawan. Bibigyan tayo ng perfect na katawan. Yun na yung katawan natin for eternity, forever. Basta naniwala ka kay Jesus. Ngayon yung mga hindi naniwala kay Jesus, bibigyan din sila ng katawan na hindi namamatay, hindi nag-expire. Pero yung katawan na yun, kaya sila binigyan ng ganong katawan para hindi masunog sa hell. Antindihan niyo ba yan? Yung nasa hell, hindi ikaw yun, pero nasa hell ka, meron kang katawan, nararamdaman mo yung init, pero hindi nasusunog yung katawan. Hindi naagnas yung katawan mo. Ganun yung parusa sa impyerno. Sabi sa tabi mo, huwag kang pupunta sa impyerno. Ano? Nandun ka, may katawan ka, pero hindi nasusunog yung katawan mo. Ramdam mo lang yung init, hindi nasusunog yung balahibo, hindi nasusunog yung katawan. And for eternity yun. Ano, wala nang second chance. Pag napunta ka doon, di ka na pwede lumakas doon. Wala nang second chance. Ang chance mo, para huwag kang pumunta sa impyerno, ngayon pa lang, dito sa earth, maniwala ka kay Jesus. Yung chance natin. Ano? Yan. So, dahil kay Jesus, hindi na tayo mamamatay. Physically and spiritually. So, kahit mamatay ka physically, mabubuhay ka ulit. Tapos bibigyan ka ng bagong katawan. No, yun yung eternal life na binigay sa atin ni Jesus. Kaya tayo, kami sa family, and we pray na ang pag-asa, we hope na kayo din, na yung life natin dito sa earth, ginagamit natin for God's kingdom. Ginagamit natin for God's glory, for God's purpose. Kasi yung katawan natin, na temporary lang, na binigay ng Panginoon, hindi natin ginagamit sa kasalanan, hindi na natin ginagamit sa pansarili natin, sa selfishness, sa mga personal ambitions natin.
ginagawa natin for God. Kasi, ang laki nung binigay ni God sa atin. Ang laki nung ginawa ni God para sa atin. No? And maraming mga tao, yung kailangan malaman yung tungkol kay Jesus. Maraming mga tao yung kailangan malaman yung truth. Maraming mga tao na kailangan nilang malaman, kahit mababait naman. Mababait, mga well-meaning naman, walang ginagawang masama, hindi nananakit ng kapwa, pero pupunta pa rin sa impyerno. Kasi di sila perfect, may kasalanan pa rin sila nagawa. Lalo naman yung mga talagang yung lantara na gumagawa ng kasalanan. Kailangan nila si God, kailangan nila si Jesus. Kailangan may magsabi sa kanila tungkol doon sa good news ng ginawa ni Jesus sa cross. No? Kaya pag meron tayong opportunity, gamitin natin yung opportunity na yun para ma-share si Jesus sa ibang tao. Para hindi sila mapunta sa impyerno. Kasi ang hirap doon. At pag napunta ka doon, eternity na yun. So, tayo yung gagamitin ni God to bring people to heaven. No, kaya natin ito pinag-aaralan, kaya tayo nag-meet every Sunday para matrain tayo, matutunan natin, mag-training tayo, para kayo din, gagamitin kayo ni God to bring people to Jesus Christ. Ano? So, simulan natin sa Marcelo. Hindi natin kayang iligtas yung buong Pilipinas. Hindi natin kayang iligtas yung buong mundo. Pero at least doon sa lugar ng Marcelo, at least doon may magagawa tayo. Ilang yung maliit na pwede natin gawin, pero gagawin natin. And syempre, mga kaibigan nyo, family nyo, relatives nyo, pati sila. Parents ninyo, mahal nyo ba yung inyong parents? Yes. No? Kapatid ninyo, mahal nyo ba? No? Gusto nyo ba sila mapunta sa impyerno? Kahit gano'ng kasama yun. Kahit gano'ng kamali yung ginawa nila sa atin, kung meron silang ginagawang mali. Kahit inis na inis ka sa kapatid mo, sa magulang mo, ayaw mo pa rin silang pumunta sa impyerno. No? So last natin, poverty for abundance. Sabi niya, abundance. No? Pati yan, kasama doon sa namatay si Jesus sa cross. Pati yan, kasama doon sa divine exchange. No? Ang sabi sa Bible, so ginagamit lang natin yung nakuha natin sa Bible, ano? 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sabi na, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, mayaman ba si God? Yes. No, mayaman si God. Siyempre, siya may-ari ng buong universe. Siya kaya niyang gumawa ng kung ano gusto niya gawin. Kaya niyang mag-create ng lahat ng bagay. Ganun siya kayaman. Though He was rich, yet for your sake He became poor. No? He became poor. So that through His poverty, we might become rich. No? Sabi sa tabi mo, mayaman ka pala eh. Ano? Hindi mo pala nahawakan, pero mayaman ka pala. No? So dahil sa death ni Jesus sa cross, yung kahirapan natin, kinuha ni God. At pinalitan ng abundance. Sabi mo abundance. Abundance. Ano? Exchange yun. Kinuha ni Jesus yung kahirapan natin, pinalitan niya ng abundance, ng kayamanan. Siya yung naging mahirap para yumaman tayo. Ano? Hindi mo palang nahahawakan, pero yayaman ka din. Sabi mo, yayaman ka din. Yayaman ka rin. No? Makakabili ka din ng kotse, brand new. Makakabili ka rin ng bagong bahay. No? Sa tamang panahon. Ano? Pag kailangan mo na, darating yun. Naintindihan niyo ba? Ano? Sabi mo sa mga you are blessed. You are blessed. Blessed na tayo. Yes. Hindi mo pa lang nakukuha, pero blessed ka na. Kasi binigay na yan ni Jesus. Kasama yun sa death niya sa cross. Naniniwala tayo doon. Yung bang, tayo, kagaya niya. Dito, maliit pa lang yung church natin, pero nakakakain naman tayo. Nakakabayad naman tayo ng rent natin. No? Yung ngayon, meron tayong bagong place. Sa place na yun, we pray, naniniwala naman tayo, mababayaran natin yung upa, makakabili tayo ng bagong gamit. Ano? Darating yan tayo, makakabili tayo ng sarili nating lote, ng church, makakapagpatayo tayo ng sarili nating building. Hindi natin kailangan umupa. Ano? And target din natin, darating yung time, makakapagbigay tayo ng scholarship sa mga talagang deserving na mga estudyante na walang pangaral. Yung church magamit tayo na magbibigay tayo ng scholarship. No, gusto natin yun.
Ganun. Tapos yung kagaya ng last time, di ba, namigay tayo ng mga school supplies. Gusto natin mas marami pa tayo mabigyan ng school supplies. Kasi nga mayaman tayo. Sabi sa tabi, mayaman ka. Mayaman ka. Ano? Hindi tayo yung hingi ng hingi, ano? Hindi tayo yung hingi ng hingi, tayo namimigay. Kasi nga pinayaman tayo ng ano? Tayo yung tutulong sa ibang tao, tayo magbibigay sa ibang tao. Maniwala kayo, lahat kayo, magkakaroon kayo ng magandang trabaho, business, magkakaroon kayo ng business. Paniwalaan niyo lang yan. No? You are favored by God. Yung favor ng Lord na sa inyo. Anak ka ng Diyos. Sabi sa anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. No? Pag anak ka ng Diyos, nandun sa inyo yung favor ng Lord. No? Dalawa kayo mag-a-apply ng trabaho, pero ikaw yung matatanggap. Hindi ibig sabihin ng favor. No? Pag may favor ka, dalawa kayo mag-a-apply, ikaw yung matatanggap. Or 100 kayo nag-apply, ikaw yung matatanggap. Kasi favor ng Lord. Nasa yung favor ng Lord. Pag hindi ka natanggap, ibig sabihin, hindi yun yung purpose ng Lord sa'yo. Try mo lang ulit mag-apply sa iba. Yun lang yun, okay, maghintay ka lang. Kasi nga, nasa yun yung favor ng Lord. Ako, nag-apply ako sa Accenture, nag-apply ako sa IBM, nag-apply ako sa mga malalaking mga kumpanya, hindi ako natanggap. Ano? Sobrang lungkot ko talaga, malulungkot ka naman talaga. Totoo naman yun, normal, malulungkot ka. Madi-disappoint ka, mapuprostrate ka. Tatanong mo, Lord, mahal mo ba ako? Ano ba gusto mong mangyari? Nag-apply ako mag-abroad. Wala rin nangyari. Ano? Pero, nung proper time, biglang dumating, nag-apply lang ako, tumawag na agad. After 10 days, job offer na. No? Kasi nga, may favor si Lord. Pag talagang hindi lang nangyayari, hindi pa lang talaga will ng Panginoon. Ano? Doon sa, yung recruiting agency, sa history nila, ako yung pinakamabilis na from initial interview hanggang signing ng contract. 10 days. No? Minsan may papaisin mo, bakit may mga ganun pang istorya na parang nasasama ka pa doon sa history ng recruiting agency, mga ganun-ganun ba. Minsan kasi may pinapatunayan lang si Lord na nasa iyo yung favor ng Panginoon. Ano? Yung sinusulat ng Lord yung istorya ng buhay mo na pwede mong gamitin yung istorya ng buhay mo to glorify God. No? Pag hindi will ng Lord, kahit anong gawin mo, hindi mangyayari. Pag hindi gusto ng Lord, kahit anong gawin mo, walang mangyayari kasi hindi gusto ng Lord. Pero ito naman yun. Pag gusto ng Lord, kahit pigilan ang lahat ng buong mundo, mangyayari at mangyayari kasi gusto ng Lord. No? Pag gusto kang i-bless ng Lord, walang pwedeng pumigil din. Pag gusto kang i-bless ng Lord. No? Pero pag ayaw ng Lord, kahit anong pilit mo, walang mangyayari. So, kung mong ipilit yung gusto mo, ibig sabihin, kung natin ipilit yung gusto natin, alamin natin yung gusto ng Lord. Kasi pag alam natin yung gusto ng Lord, walang pwedeng pumigil doon. No? Intindihan niyo ba? So, sabi mo, Lisa, katabi mo, blessed ka na. Blessed ka na. No? Yung favor ng Lord, I am blessed. Sundan niyo nga ako, sabihin niyo, I am blessed. I am blessed. I am favored. I am favored. I am loved by God. I am loved by God. No? Kasi nga, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matalino tayo, hindi dahil mabait tayo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. No, we have been justified. Magkaroon ng divine exchange. Yung lahat ng kapalpakan mo, lahat ng kasalanan mo, lahat ng immaturity mo, lahat ng mistakes mo, kinuha ni Jesus, pinalitan ng righteousness ni Jesus. Pinalitan ng perfection ni Jesus. Yung love ni God kay Jesus, yung favor ni God kay Jesus, yung righteousness na meron si Jesus, nilagay sa atin. No? Fruitful na tayo sa lahat ng area ng buhay natin. Lahat ng area. Paniwalaan nyo, lahat ng area ng buhay natin. Family, relationships, finances, health, lahat ng area natin, lahat ng area na yon, blessed na ng Lord, fruitful na tayo doon, favor ng Lord nandun kasama natin. Ano? Basta kinailangan mo, ibibigay ng Lord. No? And sobra-sobra ka. No? Dumaan din kami sa hirap. Ako dumaan din ako sa hirap. Nag-business ako. 2 beses na ako nag-business na nalugi.
Yung unang business na nalalogi namin, nawalan kami ng bahay. Kasi yung bahay, yung pinangbayad dun sa utang ko. Nagkaroon ako ng utang na 6 digits. At ang pinambayad dun sa utang, yung bahay. So nawala kami ng bahay. Wala akong mukhang maiharap sa pamilya ko kasi ako yung reason kung ba't kami nawala ng bahay. Ganun lang naman yung experience ko before. Tapos may trabaho na ako, may pamilya na ako. Kailangan kong magbigay ng pera. Kasi nga, pambayad dun sa bagong bahay at lupa. Kasi ako yung reason kung bakit nawalan kami ng lupa before. So yung bagong bahay at lupa, kailangan mag-contribute ako. Nabayaran na naman namin yun. Pero naging ganun kami before. Tapos, nagkaroon din na-experience din namin. Nabaon kami sa utang sa credit card. Hindi namin na-control. Puro naman kami utang sa credit card. Ngayon, umuutang pa rin tayo sa credit card. Pero, nababayaran na namin. Hindi na namin iniisip yung paano namin babayaran, paano natin pagkakasyahin, ano yung hindi natin pwedeng gastusin para makabayad ng utang. Tapos na kami doon. Kahit nag-loan kami, bago kami mag-loan, chinecheck muna namin, kaya ba namin bayaran? So yung sasakyan, binabayaran namin yun. Although, kasi nga may favor tayo ng Lord. Nung binili namin yung sasakyan namin, may nag-offer na, nakaplan kasi talaga kami na yung installment, yung may interest. Inalaman ng isang tao, nakikwento namin. Kinuwento ko lang, na binenta ko na yung luma ko sa sasakyan. Sabi niya, ba't mo binenta? Sabi niya, kasi bibili kami ng brand new. Sabi niya, magkano ba yung bayad mo doon? Sinabi ko, ba't hindi mo na lang sabi niya, ba't hindi, siya nag-offer hindi kami nagsabi. Ba't hindi ka na lang sa akin humiram? Tapos bayaran natin ng cash. So yung kotse namin, binayaran namin yun ng cash. Tapos yung monthly na hinuhulog namin, doon sa nag-offer ng cash. So naghuhulog kami, walang interest. Tapos pag cash ka pala bumili ng kotse, may discount pa yun. May discount yun ng 100,000, mga ganun. Doon sa cash price niya. Kaya sobrang liit lang ang binabayaran namin monthly. Blessing yun ng Lord. Hindi dahil magaling kami, hindi dahil mabait kami, hindi dahil nagsiserve kami sa ministry. Blessing lang talaga ng Lord. Kasi nga, pag gusto kong i-bless ng Lord, walang pwedeng tumigil ko. So, pero you have to remind yourself every day, I am blessed, I am favored, I am loved by God. Yan. So, principle natin. Sabay natin, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! By the blood of Jesus, I have been justified, and God sees me as if I had never sinned. So, nagkaroon ng divine exchange. Yung sakit natin, yung kahirapan natin, yung death, yung punishment, nating kasalanan. Kinuha lahat ni Jesus. Pinalitan niya ng righteousness, ng forgiveness, pinalitan niya ng blessings, pinalitan niya ng healing. Yun yung binigay sa atin ng Panginoon. Nagkaroon ng divine exchange. Kaya yung blood ni Jesus is very powerful. Nagtatransform ng buhay, nagbabago ng buhay, naglilinis sa atin, nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan. Tayo na tayo lahat for a closing prayer. Yan. So, let us pray. Taas din natin yung kating kamay kasi direction na tayo ng benediction. Let's pray, Lord, we thank you for the blood. We thank you for the cross. Salamat, Panginoon, that you have demonstrated your love for us sa cross. Thank you, Panginoon, na kinuha mo lahat ng punishment, kinuha mo lahat ng sakit, kinuha mo yung lahat ng kahirapan, at pinalitan mo ito lahat ng magagandang bagay. Pinalitan mo ng healing, pinalitan mo ng favor, pinalitan mo ng love mo, ng forgiveness mo. We declare, Lord God, this morning, we are clean and righteous in your sight. We declare we are blessed, we are favored, we are loved by you. We declare, Panginoon, we are healed and covered from all sickness, all diseases, and all infirmities. We declare we are rich, we are prosperous, we are fruitful in every area of our lives. And even, Lord, we declare the blood of Jesus over our families, over our households.
We thank you, Lord God. We love you and we honor you. Use our lives to give you glory. Use our lives to advance your kingdom. Use our lives for your plans, for your purposes. We pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Tama pa natin si Lord.